if one creates wealth or creates great products and services, that is something that should be applauded. That is, we've effectively increased the standard of living of of the country and perhaps of the world. And sometimes people will conflate or essentially they think of consumption and wealth as the same thing, but they're obviously not the same thing. Ang mahirap kasi sa isang squatter na mindset or poor mindset is that yung consumption nila mas mataas kesa doon sa napoproduce nilang value. I'll give an example. Yung mga ayu-ayuda na yan, 'di ba? Magwawalis ka lang ng putyo-putyo, 'di ba? Magpapapicture ka lang kuno. Tapos instant pera, 4K, 'di ba? O tapos pwede na lang ipang bilyon and then they would consume. Ngayon, let's be honest, yung trabaho ba talaga nila worth it nung binayad sa kanila? Hindi. 'Di ba? So, if that's the case, kung magpapatuloy tayo sa ganyang klaseng pattern, of course, mas mataas yung consumption ng mga mamamayan ng isang bansa kesa doon sa kaya nilang i-produce. What do you think would happen? Unang-una, it will slowly creep doon sa mga nagtatrabaho. 'Di ba? Kasi sila yung sasalo nung extra na bigat nung kinokonsume nung mga taong hindi nila napapantayan yung nako-consume nila compared sa nakikreate nilang value. Now, imbis na, they actually try to work on themselves, yung mindset nila is that, hey, I'm weak, I'm poor, I am entitled for help until the day I die. So, ang ending, habang buhay mo na silang pasan-pasan. And parami yung tao or Pilipinong may ganyang klaseng mindset because dahil na rin sa mga grupo na nagtotolerate sa ganyang mindset. Libre lahat. 'Di ba? Ultimo pa bahay, pa tubig, kuryente, pagkain, so on and so fucking forth. They do not have an idea ng kung ano yung kailangang makreate para lang mangyari yung gusto nilang set up. Ganon sila kadelusyonal. But, 'di ba? Yan yung dumadaming mindset ngayon, yung woke mindset. Because para sa kanila, other people should work for the poor. 'Di ba? Taksan pa ng taksan yung mayayaman. Instead of, tara, i-improve natin yung skills ng mga mahihirap. Pero paano mo i-improve yung skills ng isang taong may mindset na ayaw mag-improve? Ang hirap, di ba? Yan ngayon yung isa sa malaking krisis sa Pilipinas. Ayaw nang mag-improve ng mga tao at ayaw na nilang mahirapan. Ayaw na nilang mapunta sa inconvenient na sitwasyon. Kasi pag ginawa nila yon, sila na yung kakargo doon sa ibang taong nagpapalakas or nag-improve ng mga sarili nila. Ang hirap, di ba? Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.